Pag narinig natin ang salitang Laguna, ang unang pumapasok sa isip natin ay ang magandang waterfalls, ilog, at ang mga masarap nilang delicacies tulad ng espasol, at syempre, ang sikat na buko pie. So hello, what's up mga kaangkla? Nandito nga pala tayo ngayon sa Laguna. So nakikita nyo ba ito nasa likod ko? So di ba napakaganda, napaka-enchanted nung lugar na ito. Sa vlog na ito, samahan nyo kaming explore ang ibang tourist spot dito sa Laguna. At alamin natin kung saan nga ba itong napakagandang lugar na to. Tara, samahan nyo ako mag-nature trip at tingnan ang ganda ng lalawigan ng Laguna. So nandito nga pala tayo ngayon sa bahay ng ating dakilang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ito pala yung miniature ng bahay nila. So silipin natin kung ano pa yung makikita natin dun sa itaas. Itong bahay pala ni Dr. Jose Rizal is replica na lamang doon ng kanilang bahay dati. Dahil ito ay nasira noong World War II. So itinayo na lamang ulit ito dito at same na same kung ano yung pagkakagawa nung bahay nila nung hindi pa nasisira ng World War II. Narito naman tayo sa kwarto ng pamilya. Ito daw yung boys bedroom. And then dito sa kabila is yung kwarto ng magulang nila. So silipin natin. So dito naman makikita natin yung estatwa ni Rizal tsaka yung nanay niya na nagbabasa nung siya ay kabataan pa. Dito pala sa punong naran na to, ang katabi is yung libingan ng mga magulang ni Rizal. So ito pala yung libingan ng magulang ni Rizal. Bali nasa bakuran lang din kung saan sila nakatira. Oh, sandali lang. Baka nagtataka kayo sa inyong nakikita. Wala tayo sa ibang bansa. Nandito pa rin tayo ngayon sa Laguna. Yan, nandito nga pala tayo ngayon sa isdaan. Kung naghahanap kayo ng Instagrammable at masarap na kainan, dito lang yan sa isdaan. Ito nga pala isdaan is Thailand-inspired restaurant. So, ang mga pagkain naman dito is mga Filipino cuisine. And tingnan natin kung ano yung mga makikita natin sa loob. Kung nagpaplano kayo pumunta dito, it's better to go here with your family and friends because walang single order nga pala dito. Lahat is all for groups. Ito ang underground cemetery. Nabuo ito noong 1845. Libingan ito para sa publiko. Ang mga libingan na nasa labas ay para sa mga ordinaryong tao, samantalang yung nasa loob at ilalim ng lupa ay para sa mga praile at mataas o kilalang pamilya Katoliko. Itinigil ang paglilibing dito nung naging historic landmark na ito noong August 1, 1973. Sa pagkakataong ito ay hindi muna natin mapapasok ngayon ang underground cemetery dahil siya ay under construction. So siguro sa mga susunod nating vlog, doon na lang natin siya balikan. Nandito tayo ngayon sa Barangay Hall ng Bukal dito sa Mayhay.
So para mas madali nyo makita, so pwede kayong gumamit ng Google Map. Ipin nyo lang yung Bukal Barangay Hall. So nandito nga pala tayo sa Barangay Hall nila, so para mag-register. Ma'am, ano po yung mga kailangan naming bayaran dito? So, bali ang atin pong entrance fee ay 30 pesos po, ano? And then, life vest po required sa lahat po ng turista na akyat, 30 pesos din po ang isa. So, bali ang tour guide po natin, 300 din po. So, required din po yon. Okay po. And then, so, bago po kayo makarating ng Bukal Falls, so, bali maglalakad po kayo ng 15 to 30 minutes. So, pero hindi naman ganun siya kahirap. Apo. Kasi siya naman ay hagdan. Okay Hagdan. Nakasemento naman siya. Pero pwede po ba rito mag-tricycle papunta dun sa area? Pwede po namang mag-tricycle pero talagang lalakad po kayo. Lalakad pa rin So, po. bali, kung pamilyar po kayo sa Kamay ni Jesus, pwedeng 2 or 3 pong ganun katarik. Ganun kalayo. Sige po. So, maraming salamat po. So, yan. Pupunta na tayo dun sa Bukal Falls. Para mas mapabilis tayo, so sasakay tayo ng tricycle, then tsaka tayo magte-trek. Kasi kung magsisimula tayo dito, tapos alakad papunta dun, is abutin daw tayo ng 45 minutes. Sakay muna tayo ng tricycle, tsaka tayo maglakad papunta dun sa Bukal Falls. Ayan, after 10 minutes na tricycle ride, dito na tayo magsisimulang maglakad. Dito ba yun, sir? Apo. Dito. 10 to 15 minutes. 10 to 15 minutes ang lalakaran. So, tara. Sir, ano tong bahay na to, sir? Yung stopover po ito, bago bumaba sa falls. So, ito pala yung stopover bago tayo bumaba sa falls. So, siguro dahil ito pahingaan, kung maglalakad tayo ng barangay papunta dito, medyo malayo din. So, may pahingaan dito. Pero pinakamagandang idea is magta-tricycle papunta dito. Para konti na lang yung lalakarin. Doon tayo mag-aabon na yun. Pag doon po kasi sa kabila, pag doon kita doon, mga 45 minutes yung lakad. Oo, malayo rin. Kung tayo yung lalakarin. Dito lang po, mga 10 to 15 minutes po ba? Ayan, nandito na tayo ngayon sa hagdan pababa. So, dito pa lang naririnig na natin yung tunog nung falls. So, ang mga dinaanan natin is hindi siya sobrang critical kasi parang ayos yung kalsada dito eh. Ingat pa. Okay. Maano lang, pagka maulan na eh. Nakikita nyo naman ang ating dinadaanan. Hindi siya mahirap. Mayroon pa siyang hawakan. So, maayos yung kalsada. Pero, panigurado, pagbalik nyo, magtira kayo ng extra energy. Dahil siguradong hihingalin kayo. Pag magbibihis po, saan po kaya ang bihisan? Sabi ko nila dito, Apo. isang doon na po sa barangay lang. Doon na nagbibihis. Wala po bang ahas rito? Meron dito, baka nasa mga Ahas. Hindi pa masyadong sikat tong ano nyo, ano? pag summer ho, saka yung dahil tao dito. Yung habit na yun. Sana mas makilala para may pagkakitaan kayo, no? 2016 po, ang bandaming naparito ng dati. Eh, sa dami naman po kasi pinupunta ang pulse ngayon. Oo, ang dami ng kalaban naman. Nakakataon. Kahit yun, 2016 po. Talagang nagtigil yung dadating tao kahit naulan. Ay, ibig sabihin, sumikat ko noong 2016, ano po? Yung kapit. Yung kabila hindi pa yung nakadaanan. Dito pa rin po lahat. Kahit naulan, kahit nadudulas tuloy, dahil nadating. Yan, nakakalahati na tayo ng daan, pero hindi pa ako masyadong pinagpapawisan.
Tsaka makikita nyo yung daan, may hagdan, pero may masikip, may okay naman. So, Sa baba, pantay na po yan. pagdating natin sa baba, pantay na siguro to. Titingnan natin. Mura dito, lilipat ko ako. Dito naman po, nag-iihaw bago dali sa taas. Nasa taas pa po yung falls. So, ito naman yung second stopover. Sir, ano pong pwedeng gawin dito? Pag bago pumunta po sa taas, dito muna ihawin yung isda, saka dadalhin sa taas pag ano. Sa taas pa po yung falls. So, medyo akit pa tayo. So, tara. Yan, kita nyo naman yung dinadaanan natin. Napaka-presko, gubat na gubat. Talagang dito, matadaanan na kagad natin yung ilog. Grabe, dito pa lang, hindi pa natin nadadating yung falls, pero napakaganda na ng ilog nila. Napakalinaw din ng tubig. Konti na lang, isang taas na lang tayo. Mararating na natin yung tinatawag nilang Bukal Falls. So tara. Ayan, nandito na tayo sa huling pahingahan natin. So, nandito na lang yung Bukal Falls. Sir, ano pong pwedeng gawin dito? Pwede po ba magdala ng pagkain dun sa Bukal Falls? Hindi po sir, pagka may pagkain po kayo, dito lang po pwedeng kumain sa mga kubo-kubo. Kasi bawal po kasi sa mga tabing tubig eh. So bawal pong magdala ng pagkain sa tabing tubig. Dito lang pwede pong kumain. So dito lang tayo pwedeng kumain, bawal tayo magdala ng pagkain doon. So yun, grabe guys, sobrang lamig, sobrang sarap ng tubig. So sulit na sulit talaga ang pagpunta nyo dito sa napakagandang lugar na ito. Mala-enchanted ang vibes. Shoutout po sa pinapapat na ako ng at sa mga client namin. Sana nag-enjoy at nag-benefit kayo sa travel natin na ito. Kung bago ka pa sa akin channel, please like and subscribe. This is Kane Barry, Travel Stories. See you sa next vlog. Thank you. Bye.